Martial Peak, Kabanata 5633. Pagbabago sa sarili. Kahit papaano, hindi siya magdudulot ng kahihiyan sa yumaong third generation Dragon Emperor. Ang kanyang Golden Divine Dragon Source ay nagmula sa third generation Dragon Emperor. Siyempre, ang katawan ng third generation Dragon Emperor ay tiyak na hindi lamang isang 10,000 zang ang haba ng Dragon Body, ang 10,000 zang ang haba ay isang threshold lamang ng Divine Dragon. Tanging ang pinakamalakas sa mga Divine Dragon ang may mga kwalifikasyon para maging Dragon Emperor at pamunuan ang Dragon Clan. Sa panahon ng third generation Dragon Emperor, nagkaroon ng higit sa isang Divine Dragon sa Dragon Clan, at kitang-kita ang lakas ng third generation Dragon Emperor. Gayunpaman, kahit na ang isang makapangyarihang master ay kailangang magbayad ng napakalaking halaga, kahit na isinakripisyo ang kanyang sarili kasama ang Phoenix Empress ng henerasyong iyon upang masil ang Black Ink Giant Spirit God, na higit na nagpapakita ng kapangyarihan nito. Sa bilis lang ng cultivation ng Dragon Clan, hindi naging mabagal si Yang Kai. Kung titingnan ang kasalukuyang Dragon Clan, masasabing siya ang numero 1 Dragon Clan sa ilalim ni Fu Guang. Ang kadalisayan ng Dragon Vein ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Sa nakalipas na 300 taon, ang Ancestral Chi sa Ancestral Land ay patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan, na nagpapahirap sa Dragon Vein na hindi bumuti. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang Ancestral Chi sa buong Ancestral Land ay naging mas manipis dahil nilunok niya ito. Ang pagsulong ng Dragon Vein ay naging sanhi ng pagtaas ng kanyang Dragon Body mula sa mahigit 7,000 zang hanggang 9,900 at 99 na zang. Kung tungkol sa paglaki ng kanyang Dragon Body, kahit na hindi ito makapagdulot ng anumang makabuluhang pagbabago sa kanyang cultivation, ang pagtaas ng kanyang lakas ay totoo. Sa pinakakaunti, ang kanyang pisikal na lakas, at maging ang kanyang kakayahang labanan ang mga pag-atake ay tumaas na lahat sa isang bagong antas, nagaganap ng mahalagang papel sa paparating na labanan sa Royal Lord. Ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa dito. Ang natal breakdown ng Dragon Clan ay ang Dao of Time. Kung mas dalisay ang Dragon Vein, mas mataas ang mga natamo ng isang tao sa Dao of Time. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng bloodline inheritance. Hindi na kailangang magkaroon ng malakas na kakayahan sa pag-unawa, hanggat ang kadalisayan ng linya ng dugo ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, natural na mauunawaan nila ang mga bagay na hindi kayang unawain ng mga ordinaryong tao. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang mga natamo sa Dao of Time ay lubos na bumuti. Nang makalabas na siya sa Celestial Phenomenon Sea, ang kanyang Dao of Time ay umabot na sa ika-7 yugto. Sa nakalipas na ilang taon, palagi niyang natutunaw ang iba't ibang ani na nakuha niya mula sa Celestial Phenomenon Sea, na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay ng malayo. Ngayon, sa paglaki ng Dragon Vein, ang Dao of Time ay ganap na tumawid sa Stage 7 at umabot sa Stage 8. Halos hindi katumbas ng kanyang mga nagawa sa Dao of Space. Sa lahat ng oras na ito, ang mga natamo ni Yang Kai sa Dao of Space ay mas mataas kaysa sa kanyang Dao of Time. Hindi ito dahil mas matagal niya itong nilinang kaysa sa Dao of Time, ngunit dahil sa kanyang compatibility sa Dao of Space. Kung wala siyang bloodline ng Dragon Clan, malaki ang posibilidad na hindi makakamit ni Yang Kai ang anuman sa Dao of Time. Ngayon na ang kanyang mga natamo sa dalawang Great Dao ay karaniwang pantay, nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanya. Una sa lahat, dumami na naman ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe. Kung ang daloy ng oras sa nakaraan ay 7 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, kung gayon ang kasalukuyang daloy ng oras ay 10 beses na mas mabilis. Ibig sabihin, mas magiging mabilis din ang paglago ng kanyang foundation. Siyempre, walang gaanong kahulugan dito, dahil malapit na niyang marating ang rurok ng kanyang martial Dao. Kapag naabot na niya ang limitasyon, kahit paano pa napabuti ang kanyang pundasyon, hindi magbabago ang kanyang lakas at kaharian. Gayunpaman, kung makakalagpas siya sa Stage 8 Shackles, ito ay magiging malaking kabuluhan. Ang 9th Grade Heaven Opening Realm ay katumbas ng isang bagong oras ng pagsisimula, na may 10 beses ang daloy ng rate ng oras. Makakatipid ito ng maraming taon ng pagsusumikap. Kung ang pagbabago ng miniature universe sa daloy ng panahon ay ang direktang impluwensya ng Dao of Time, kung gayon mayroon ding mas direktang impluwensya. Ito ang pinakamalakas niyang trump card, ang Sun and Moon Divine Will. Matagal na panahon na ang nakalipas, napansin ni Yang Kai na dahil ang kanyang mga natamo sa Dao of Time at sa Dao of Space ay medyo naiiba, kapag ginamit niya ang Sun and Moon Divine Will, palagi niyang nararamdaman na hindi pa niya ginagamit ang buong lakas nito. Ang Sun and Moon Divine Will ay pinalakas ng Space and Time Great Daos, na bumubuo ng isang ganap na bagong secret technique ng space at time.
Ang mga natamo ng dalawang Great Daw na ito ay iba-iba, ang isa ay malakas habang ang isa ay mahina. Sa ilang kawalan ng timbang, mahirap na ganap na ipakita ang kapangyarihan ng dalawang Great Daw na ito. Minsan na niyang nahulaan na kapag ang kanyang dalawang Great Daw attainment ay pantay, maaaring maipakita niya ang buong kapangyarihan ng Sun at Moon Divine Will. Ngunit pagkaraan ng napakaraming taon, kahit na siya ay hindi maaaring pilitin ang balanse sa pagitan ng kanyang dalawang Great Daw hanggang ngayon. Ang Daw of Space at Daw of Time ay umabot na sa ikawalong yugto, kaya kung gagamitin niya itong Great Daw para i-activate ang Sun and Moon Divine Will, anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ito? Hindi napigilan ni Yang Kai na maging excited, palihim na nagpa siya na ang trump card na ito ay dapat magkaroon ng tiyak na epekto. Sa paglaki ng kanyang Dragon Body at sa pagsulong ng kanyang Dragon Vein, ang Daw of Time ni Yang Kai ay umabot sa isang bagong antas. Sa 300 taon na ito, ang lakas ni Yang Kai ay sumailalim sa isang bagong pagbabago. Paano kung kaharap niya ang Royal Lord? Dahil hindi siya makatakas, papatayin niya ang daan palabas. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang imbestigahan muna ang mga kaayusan ng Black Ink Clan. Noong nakipag-away siya ngayon sa Royal Lord, nagmamadali siya, kaya walang oras si Yang Kai para mag-imbestiga ng mabuti. Ang tanging bagay na maaari niyang kumpirmahin ngayon ay mayroong isang mahusay na hanay na nagbubuklod sa nakapalibot na lugar. Tahimik na naghahanap ng pagkakataon ang isang Royal Lord, ngunit hindi niya alam kung ilang innate territory lord ang lihim na nanonood. Sa kalangitan sa itaas ng Ancestral Land, ang ekspresyon ni Diwo ay napuno ng pagkabigla at pagdududa, hindi na kasing yabang tulad ng dati. Matapos maging isang pseudo-Royal Lord, ang kanyang lakas ay tumaas at siya ay puno ng kumpiyansa sa kanyang kakayahang patayin si Yang Kai, ngunit pagkatapos lamang ng ilang palitan, siya ay naging lubos na natakot. Si Yang Kai ay halos isang Divine Dragon, kaya nang makita niya ang Golden Dragon True Body, si Diwo ay halos nakabuntot at tumakbo. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay tumakbo ng mas mabilis, kung hindi ay napahiya siya. Ngayong pinag-isipan niya itong mabuti, bagaman malakas ang aura ni Yang Kai, hindi ito dapat umabot sa antas ng Divine Dragon. Minsan na niyang naramdaman ang aura ng White Divine Dragon sa No Return Pass, at ito ay mas marangal kaysa sa ipinakita ni Yang Kai noon. Biglang bumungad sa kanya ang realisasyon. Bagamat ang taong ito ay lumaki ng husto sa Ancestral Land, hindi pa niya nalalampasan ang threshold na iyon, kaya dapat ay isa pa rin siyang Ancient Dragon. Nang maunawaan ang puntong ito, hindi napigilan ni Diwo na makahinga ng maluwag. Hanggat hindi ito ang Divine Dragon, magiging madali itong harapin. Kung talagang may katawan si Yang Kai ng isang Divine Dragon, wala siyang magagawa kundi ang tumakas. Isa siyang pseudo-Royal Lord, at si Yang Kai ay isa ring pseudo-Divine Dragon. Pareho silang pantay sa lakas, at wala sa kanila ang tunay na pakikitungo. Kung ikukumpara, ang kanyang pseudo-Royal Lord status ay mas mataas kaysa kay Yang Kai. Hindi bababasa, ang kanyang lakas ay umabot sa antas ng isang Royal Lord, ngunit mahirap lang itong kontrolin. Ngayong nagtago na si Yang Kai, nahirapan siyang hanapin siya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung hindi niya masisira ang Ancestral Land, magiging mahirap para sa kanya na makahanap ng anumang bakas ni Yang Kai. Masasabing kahit na ang Heaven Sealing at Earth Lock ang array ng Black Ink Clan ay pinutol ang pagkakataong makatakas ni Yang Kai, hanggat nakapasok si Yang Kai sa Ancestral Land, hindi siya magagapi. Ito ang nagbigay kay Diwo ng pinakamalaking sakit ng ulo. Bago pumunta dito, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang Ancestral Land. Sa kawalan, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng Divine Sense ni Yang Kai, ngunit hindi tumpak na matukoy ni Diwo ang kanyang lokasyon, kaya makapaghintay lamang siya. Habang iniisip niya kung paano akitin si Yang Kai palabas, biglang lumitaw ang aura ni Yang Kai mula sa isang partikular na lokasyon sa Ancestral Land. Doon, biglang lumingon si Diwo at nakita ang figure ni Yang Kai na pumailang lang sa langit. Ang kanyang anyo ay kumikislap habang siya ay sumugod at sumigaw. Pigilan mo siya. Talagang hindi niya mapapayagan siyang makatakas sa kailaliman ng Ancestral Land. Nang matapos siyang magsalita, ilang makapal na kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ito ang aksyon ng innate territory lords na namamahala sa Spirit Array. Ang mga kidlat ay parang mga dragon ng kidlat na lumulutang sa kalangitan, na agad na tumama kay Yang Kai. Ang figure ni Yang Kai ay kumikislap ng madali niyang iniiwasan ang mga ito, ngunit ang mga dragon ng kidlat ay tila may sariling pag-iisip habang hinahabol nila siya, at mas marami pang kidlat ang nahulog mula sa langit. Umiwas si Yang Kai ng ilang alon ng kidlat bago tuluyang nakarating sa gilid ng Great Array. Hawak ang Asher Dragon Spear sa kanyang kamay, itinulak niya ito pasulong. Nabasag ang kawalan.
Nanginig din ang Great Array, na inihayag ang figure ng isang innate territory lord na nagtatago sa labas ng Great Array. Ang kidlat kanina ay ipinatawag niya nang iwinagayway niya ang array flag. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mukha ng innate territory lord ay napuno ng takot, hindi may tago ang takot na nararamdaman niya kay Yang Kai. Sa buong human race, walang maraming human race masters na kinatatakutan ng innate territory lords, ngunit isa lang ang nagparamdam sa kanila ng takot. Hindi na maiiwasan, napakaraming innate territory lords ang namatay sa kamay ng lalaking ito. Kung 2 o 3 sa kanila ang makatagpo sa kanya, tiyak na mamamatay sila. Ngayon, bagamat may isang mahusay na hanay na humaharang sa kanya, ang innate territory lord na ito ay hindi nakakaramdam ng ligtas. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan niyang kontrolin ang mahusay na hanay na ito, tumakas muna siya. Gayunpaman, kung gusto niyang kontrolin ang Great Array, walang paraan para makaalis siya ng ganoon kadali, kaya't maaari lamang niyang gamitin ang kanyang lakas ng husto at iwinagayway ang array flag sa kanyang kamay upang humiram ng lakas mula sa ibang territory lords. Sa kabutihang palad, isang beses lang nasaksak si Yang Kai bago agad na lumipad palayo, na walang balak na saksakin muli. Hindi naman sa ayaw niya, kaya lang hindi niya kaya. Mabilis na dumating ang Royal Lord. Kung magdedeli siya ng kahit saglit, mapapahamak siya. Gayunpaman, mula sa pagsisiyasat ng sibat na iyon, alam niya na ang hanay ng pagkakandado ng langit na nagtatatak sa lupa ay hindi masyadong malakas. Kung walang nakikialam, sa kanyang lakas, magagawa niyang basagin ito sa wala pang kalahating tasa ng tsaa. Gayunpaman, ang mga master ng Black Ink Clan ay malinaw na hindi magbibigay sa kanya ng ganoong pagkakataon. Habang ang territory lords na namamahala sa Great Array ay patuloy na ina-activate ang formation, mas maraming kidlat ang tumama patungo kay Yang Kai hanggang sa halos wala na siyang puwang para makaiwas. Magagamit lamang ni Yang Kai ang kanyang space ability para ipatapon ang kanyang sarili sa kawalan. Sa sandaling naging ilusyon ang kanyang figure, maraming kidlat ang tumama sa kanyang katawan, iniiwasan ang karamihan sa kapangyarihan at pinipigilan ang natitirang kidlat na makapinsala sa kanya. Isa ito sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng Dragon Vein Body. Ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Dragon Clan ay napakahusay, at mayroon silang napakalakas na pagtutol sa Secret Technique at Divine Ability, kaya kahit na dumana sila ng ilang pag-atake, hindi ito mahalaga. Gayunpaman, bago makarecover si Yang Kai, 4 na figure ang biglang lumitaw sa hangin sa kanyang harapan, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng mabangis na aura habang nagmamadali silang pasulong. May 4 na innate territory lords na nagtatago sa malapit. Ang 4 na innate territory lords na aura na ito ay lihim na pinagsama-sama, na bumubuo ng isang battle array na lubos na pamilyar kay Yang Kai. Tinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at sumigaw. 4 Directions Array. 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 na tao ang lahat ay maaaring bumuo ng isang hanay ng labanan. Isa rin itong hanay ng labanan na gagamitin ng mga sundalo ng human race sa ilalim ng ilang partikular na pangyayari sa Black Ink battlefield. Halimbawa, noong nawasak ang battleship. Marshall Peak, Kabanata 5634. Trapple Formation. Ang battleship ay isa sa pinakamalaking pag-asa ng human race sa paglaban sa Black Ink Clan. Maging ito ay ang Black Ink battlefield o ang Great Territory battlefield sa ngayon, ang human race ay palaging nakikipaglaban sa mas kaunting tao. Ang dahilan kung bakit sila nananatiling malakas ay una dahil mas malakas sila kaysa sa Black Ink Clan sa kabuoang lakas, at pangalawa dahil umaasa sila sa mga panlabas na puwersa tulad ng battleship. Ang bawat battleship ay isang malakihang artifact na may maraming nakakasakit at nagtatanggol na mga katangian. Kung ang human race ay walang battleship, malamang na matagal na silang hindi umiral. Kung walang battleship, magiging mahirap na labanan ang kaagnasan ng Black Ink strength ng walang sapat na lakas o pinsala, ngunit ang battleships ay maaaring magbigay ng ganoong ligtas na depensa. Sa paglipas ng mga taon, ang mga mapagkukunan na ginugol ng human race sa pagpino at pag-aayos ng mga battleship ay mahirap kalkulahin, halos higit pa sa mga mapagkukunang kinakailangan para sa paglilinang ng human race. Sa tuwing sumiklab ang isang mahusay na labanan, ang battleship ng isang human race squad ay masisira. Kapag nasira ang battleship, kailangang harapin ng mga sundalo ng human race ang pag-atake ng Black Ink Clan at ang pagguho ng kanilang Black Ink strength. Sa oras na ito, ang pagbuo ng labanan ng mga nakaligtas ay lubos na magpapalaki sa kanilang mga pagkakataong mabuhay. 3 tao ay maaaring bumuo ng isang pormasayon, na kung saan ay isang 3 tao na pormasayon, isa pa ay isang 4 na tao na pormasayon, magdagdag ng isa pa at ito ay isang 5 tao na pormasayon.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung mas maraming tao ang naroon, mas magiging malakas ang pagbuo ng labanan. Bumalik sa Black Ink Battlefield, pinangunahan din ni Yang Kai ang 7th Grade Heaven Opening Realm Cultivator ng Dawn Squad na bumuo ng 9 Directions Formation para patayin ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, ang pagbuo ng labanan ay hindi isang bagay na madaling mabuo. Nangangailangan ito ng patuloy na pagsasanay at pagtitiwala sa isa't isa, dahil sa sandaling nabuo ang isang pagbuo ng labanan, ang ilang mga tao ay magiging isa, at kung ang isa ay nasira, ang isa ay napinsala. Kung ang isa ay walang sapat na tiwala sa iba, magiging mahirap na ipakita ang buong kapangyarihan ng pagbuo ng labanan. Noong nakaraan, ang bilang ng mga 8th Grade Heaven Opening Realm Master sa iba't ibang Great Territory Battlefields ay mas kaunti kaysa sa Territory Lords. Ang dahilan kung bakit nila nagawang labanan ang paulit-ulit na pag-atake ng Black Ink Clan ay dahil dito. Ang Black Ink Clan ay karaniwang hindi bubuo ng formation dahil hindi nila mapagkakatiwalaan ang isa't isa tulad ng mga cultivator ng human race, kaya sa halip na mag-aksaya ng oras at lakas para bumuo ng battle formation, mas mabuting lumaban ng mag-isa at ipakita ang kanilang lakas. Hindi pa nakatagpo si Yang Kai ng ganoong sitwasyon noon, ngunit hindi niya inaasahang makikita ito ngayon. Higit pa rito, mayroong 4 na innate territory lords na nag-set up ng battle formation. Tila na para harapin siya, ang panig ng Black Ink Clan ay gumawa din ng walang awa na desisyon. Ang napakalaking panggigipit mula sa labas ng mundo ay naging dahilan upang ang 4 na territory lord na ito ay bumitaw sa kanilang mga personal na pagnanasa at nagsanib puwersa upang labanan ang kaaway. Ang mga aura ng 4 na territory lords ay konektado, at bagamat masasabi ni Yang Kai sa isang sulyap na ang kanilang pormasayon ay hindi masyadong mahigpit, hindi niya nais na masyadong masangkot sa kanila. Sa isang putik ng kanyang sibat, sinaksak niya ang ilang dosenang beses sa direksyon na pinanggalingan ng 4 na territory lords, bahagyang hinaranggan ang kanilang momentum bago mabilis na bumagsak at lumipad sa gilid. Agad namang nagpalit ng direksyon ng 4 na territory lord at hinabol siya. Ang Royal Lord ay mabilis na nagbago ng direksyon, sinusubukang harangin si Yang Kai, ngunit ang kanilang bilis ay hindi masyadong malayo. Bihasa rin si Yang Kai sa space abilities, kaya hindi naging madali para sa kanya na harangin siya. Matapos lumipad sa paligid ng Ancestral Land ng ilang beses, natuklasan ng mga master ng Black Ink Clan sa kanilang pagkabalisa na bagamat sinamantala nila ang paglilinang ni Yang Kai upang aisil siya rito, kung hindi sila lalabanan ni Yang Kai ng direkta, talagang hindi nila kayang gawin sa kanya ang lahat. Sa kabaligtaran, patuloy na sinisiyasat ni Yang Kai ang sitwasyon ng Black Ink Clan. Galit na galit si Diwo. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Diwo. Boses iyon ng 7th Grade Black Ink Disciple na nag-set up ng Great Array. Nang marinig ito ni Diwo, lumiwanag ang kanyang mukha at bahagyang tumango. Habang lumilipad si Yang Kai sa paligid ng Ancestral Land, ang hanay ng pagpatay sa periphery ng Great Array ay hindi huminto kahit isang sandali, na patuloy na binobomba siya ng kidlat. Sa kasamaang palad, ang pangunahing tungkulin ng Great Array dito ay upang aisil at i-lock ang langit at lupa. Bagamat ito ay naka-embed sa Killing Array, ang kapangyarihan nito ay hindi masyadong malakas, kaya madaling maiiwasan ito ni Yang Kai. Higit pa rito, sa kanyang kasalukuyang cultivation, maliban kung ang isang master na tunay na bihasa sa Tao of Arrays ay mag-set up ng isang Spirit Array para harapin siya, ang Spirit Array na itinakda ng ilang 7th Grade Black Ink Disciples ay natural na hindi magiging malalim at sapat para pigilan siya. Sa kanilang paghabol at pagtakas, ang Ancestral Land ay biglang nabalot ng hamog. Sa una, ang hamog ay hindi masyadong malakas, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang hamog ay nagiging mas malapot hanggang sa hindi na makita ng isa ang kanilang sariling mga kamay. Kahit na iniunat nila ang kanilang Divine Sense, napigilan ito sa loob ng ilang dosenang metro. Gayunpaman, muling nagbago ang Spirit Array. Hindi nagtagumpay ang Killing Array at sa halip ay naging Confinement Array. Ang bilis ni Yang Kai ay hindi maiwasang bumagal habang nakikinig siyang mabuti. Kumakaluskos ang hangin sa paligid, at naroon ang mahinang tunog ng pag-iyak ng mga multo at pag-ungol ng mga lobo. Alam na ito ay isang panghihimasok mula sa Spirit Array, hindi napigil ang matawa si Yang Kai. Alam ng lahat sa mundo, kabilang ang Black Ink Clan, na bihasa siya sa Tao of Time and Space, ngunit walang nakakaalam na bihasa rin siya sa Tao of Arrays. Siyempre, hindi mataas ang mga natamo ni Yang Kai sa Tao of Arrays, karamihan sa mga ito ay nagmula sa ani na nakuha niya mula sa Celestial Phenomenon Sea. Sa Celestial Phenomenon Sea, mayroong isang malaking ilog ng Great Tao na dumadaloy dito.
Si Yang Kai ay sumipsip at nagpino ng hindi kilalang bilang ng mga ilog ng Great Dao, na nagpapahintulot sa kanyang miniature universe na pinuhin ang mga Great Dao na ito at mag-iwan ng maraming Dao marks na dumadaloy dito, na lumikha ng isang maunlad na panahon para sa mga cultivator sa kanyang miniature universe. Kung ito lang, maaaring hindi nalampasan ni Yang Kai ang confinement array sa harap niya, ngunit hindi lang ito ang maaasahan niya. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, isang gintong liwanag ang sumilay mula sa kanyang kaliwang mata at lumitaw ang isang gintong cross. Ang Demon Eye of Annihilation ay isang eye technique na minana mula sa Myriad Demons Heaven. Ito ay may kakayahang makalusot sa mga ilusyon at alingaw-ngaw kung nilinang sa sukdulan, na nagpapahintulot sa isa na makita ang nakaraan at ang hinaharap. Ang pagmamasid sa nakaraan at pagsilip sa hinaharap ay hindi isang bagay na maaasahan ni Yang Kai. Bagamat gumugol siya ng kaunting oras at pagsisikap sa paglilinang ng pamamaraang ito ng mata, hindi ito kasinggog ng Myriad Demons Heaven Old Ancestor. Kahit na ang Myriad Demons Heaven Old Ancestor ay hindi pa umabot sa ganoong antas, paano niya ito magagawa? Gayunpaman, ang kakayahan ng Demon Eye of Annihilation na makalusot sa mga ilusyon ay isang mahusay na kombinasyon para masira ang mga spirit array. Sa ilalim ng impluwensya ng Cross Golden Eye, nagawa niyang makakita sa fog at malinaw ang kanyang paningin. Bagamat hindi siya ganap na hindi naapektuhan, sapat na ito upang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Kung aasa ang Black Ink Clan sa confinement array na ito para harapin siya, nagkamali sila ng kalkulasyon. Hindi nagmamadali si Yang Kai na ilantad ang kanyang sarili. Sa halip, naglagay siya ng mataimtim na ekspresyon at kumilos ng dahan-dahan, gamit ang pagkakataong ito para suriin ang lakas ng Black Ink Clan. Hindi nagtagal, nakita niya na ang Royal Lord ay dumaong sa gilid ng hamog, na tila sumusunod sa ilang uri ng patnubay habang nakatingin siya sa kanyang direksyon na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang Royal Lord na ito ay hindi kaagad sumugod, na naging dahilan upang medyo nagulat si Yang Kai, hindi alam kung ano ang kanyang kinatatakutan. Medyo natakot si Diwo. Bagamat nakumpirma na niya na si Yang Kai ay hindi isang tunay na Divine Dragon, sa maikling pagpapalitang iyon ngayon lang, naranasan niya ng husto ang lakas ni Yang Kai. Kasabay ng hindi nakikitang pagsupil at malisyosong layunin ng Divine Spirit Ancestral Land na ito sa kanya, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang patayin si Yang Kai nang walang pinsala. Para sa mga master ng Black Ink Clan, ang pagka-injured ay isang napaka-problema na bagay. Maaari silang magtiis ng mga maliliit na pinsala, ngunit kung sila ay malubhang nasugatan, kailangan nilang pumasok sa Black Ink Nest upang magpahinga. Hindi niya matanggap ang sitwasyon kung saan kailangan niyang magpahinga at magpagaling kaagad pagkatapos maging Royal Lord. Higit pa rito, mayroon ding kakaibang pamamaraan si Yang Kai na nakatarget sa kaluluwa. Kailangan niyang pilitin siyang gamitin ang pamamaraang ito upang maging madali si Diwo. Kung hindi makakatakas si Diwo nang hindi nasaktan. Sa makatuwid, sa ilalim ng obserbasyon ni Yang Kai, 4 na figure ang mabilis na bumaba sa tabi ni Diwo, ang 4 na territory lords na bumuo ng 4 directions array. Di nagtagal, lumitaw ang isa pang 4 na territory lords. Nagulat si Yang Kai. Hindi pa niya nakita ang iba pang 4 na territory lords noon, kaya hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang Black Ink Clan ay talagang may malaking gawa. Ngayon lang, pagkatapos ng ilang beses na pag-ikot sa Ancestral Land, natuklasan niya na mayroong hindi bababa sa 10 innate territory lords na kumokontrol sa Heaven Seal ang Earth Lock ang array. Bilangin ang 8 tao sa harapan niya, baka may iba pa siyang hindi pa nakikita. Hindi ba't nangangahulugan ito na para harapin siya, ang Black Ink Clan ay nagpadala ng isang Royal Lord at halos 20 Territory Lords. Sa ganoong lineup, kahit na ang isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi komportable, lalo pa ang isang 8th grade. Hindi ito ang katapusan. Ang 8 Territory Lords at ang Royal Lord ay tumayo sandali bago ang isa pang malaking hukbo ng Black Ink Clan ay bumaba mula sa langit. Kaagad pagkatapos, sa ilalim ng utos ng mga master ng Black Ink Clan, ang hukbo ng Black Ink Clan ay naglakas loob at sumugod sa Great Array, na halatang gusto munang maubos ang enerhiya ni Yang Kai habang kasabay nito ay gumagawa ng iba pang mga pagsasaayos. Sa loob ng hamog, si Yang Kai ay nagpanggap na nakulong at gumala-gala, ngunit saan man siya magpunta, palagi siyang nababalot ng hamog, tulad ng isang walang ulo na langaw. Kahit na lumipad siya ng mataas sa langit, mahihirapan siyang makatakas mula sa hamog, at maging ang pasukan sa Ancestral Land ay maharangan. Ang spirit array na ito ay talagang pambihira. Ang mga 7th grade Black Ink disciples na iyon ay may ilang mga natamo sa Dao of Arrays, kung hindi ay hindi nila matanggap ang atensyon ng Royal Lord. Habang nahihilo si Yang Kai, pinalibutan na siya ng Black Ink Clan army na bumubuhos sa fog.
Kaagad, sinunod ng mga pinuno ng puwersa ang mga tagubilin ng 7th grade Black Ink Disciples na namamahala sa formation at dumungaw kay Yang Kai. Sa isang iglap, isang malaking labanan ang sumiklab. Isang mahabang sibat ang lumipad pabalik-balik, pinupuno ang kalangitan ng isang bagyo ng mga imahe ng sibat. Ang dugo ng tinte ay lumipad kung saan-saan at nabasag ang mga buto. Sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, paano siya makikitungo sa Black Ink Clan Master na ito, na halos nasa feudal lord? Sa madaling salita, kung may sapat na oras, si Yang Kai lamang ang makakapagpuksa sa milyong malakas na hukbong ito. Batch ng mga miyembro ng Black Ink Clan ay namatay, at ang bilis ng pagkalante ng kanilang buhay ay hindi maisip. Sa lupa, ang Blood Ink ay nagtagpo sa isang batis, na bumubuo ng isang ilog, at ang mga bangkay ay nakatambak na parang maliliit na bundok. Si Yang Kai ay lumaban mula sa langit hanggang sa lupa, hindi nakaramdam ng kahit katiting na inis. Dahil handa ang Royal Lord na ipadala ang Black Ink Clan na ito sa kanilang kamatayan, natural na masaya si Yang Kai na obligado. Kung mas marami siyang Black Ink Clan na napatay dito, ang pangunahing larangan ng digmaan ng human race ay magkakaroon ng mas kaunting Black Ink Clan. 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. Ang sibat ay hindi tumigil sa paggalaw kahit saglit. Sa una, nagmamadaling pabalik-balik si Yang Kai, ngunit sa huli, hindi siya mapakali at tumayo na lang sa pwesto, na hinayaan ang hukbo ng Black Ink Clan na salakayin siya mula sa lahat ng direksyon. Kung titignan, para itong agos ng tubig na bumagsak sa isang malaking bato na nakaharang sa ilog, isang napakagandang tanawin. Sa ilalim ng paanan ni Yang Kai, isang bundok ng mga bangkay ang unti-unting nakatambak. Sa paglipas ng panahon, ang bundok ng mga bangkay ay lumaki, at si Yang Kai ay tumayo ng mas mataas. Ang ganitong uri ng pagpatay at kamatayan, kung hindi dahil sa Territory Lord at sa Royal Lord na nakatayong nagbabantay, ang milyong malakas na Black Ink Clan na hukbo ay matagal nang bumagsak. Martial Peak, Kabanata 5635. Kailangang gumawa ng mental arithmetic. Kahit sino pa ang humarap sa walang pag-asa na labanan, imposibleng mapanatili nila ang kanilang orihinal na desisyon. Ang human race ay ganito, at ang Black Ink Clan ay higit pa. Ang mga puwersa ng Black Ink Clan na nagmamadali patungo kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon ay hindi man lang makalapit kay Yang Kai. Maging ito ay ang Feudal Lord, High-Grade Black Ink Clan o Low-Grade Black Ink Clan, lahat ng natama ng aftershock ng spear ay agad na napatay. Sa desperado na sitwasyong ito, natural na bumagsak ang moral ng Black Ink Clan Army. Gayunpaman, ang Royal Lord at maraming Territory Lords ay nanunood mula sa paligid, kaya paano sila mangangahas na umatras? Maaari lamang nilang ihanda ang kanilang mga sarili at magpatuloy sa pag-charge pasulong. Pagkaraan ng isang araw, ang bilang na 100,000 ay naging 200,000, at ang aura na ibinuga ni Yang Kai ay naging sobrang init, na para bang gustong sumunog sa kawalan at ang kamay na humahawak sa sibat ay nanatiling matatag. Pagkalipas ng ilang araw, ang 200,000 ay naging 500,000. Kalahati ng milyong sundalo ng Black Ink Clan na dumating sa Ancestral Land ay namatay na. Sa larangan ng digmaan, napuno ng amoy ng dugo ang hangin, at sa ilalim ng maingat na mga mata ni Diwo at ng maraming Territory Lords, ang bilis ni Yang Kai sa pagpatay sa kanyang mga kaaway ay bumagal ng husto, ang kanyang katawan ay tumutulo ng pawis at ang kanyang mukha ay medyo namutla. Dahil dito, labis na nasiyahan si Diwo. Kung kailangan niyang gumamit ng 1,000,000 malakas na hukbo para ipagpalit ang buhay ni Yang Kai, hindi man lang siya sisimangot. Sa katunayan, kung ang bagay na ito ay maisa sa katuparan, ang Royal Lord ay gagantimpalaan siya ng napakaganda. Ang 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan ay wala. Hanggat mayroon silang sapat na Black Ink Nest at mga mapagkukunan, madali silang magparami, ngunit sa paglipas ng mga taon, ilang innate Territory Lords ang namatay sa ilalim ni Yang Kai. Ang innate Territory Lord ay isinilang sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kaya kung mamatay ang isa, mas mababa ang isa. Ang halaga ng 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan ay hindi man lang maihahambing sa isang innate Territory Lord. Naiintindihan ni Diwo ang Heaven Opening Realm ng human race. Ang pinagmulan ng kanilang lakas ay ang kanilang sariling miniature universe. Kung mas malakas ang pundasyon ng miniature universe, mas magiging malakas ang kanyang lakas, ngunit para sa human race, ang lakas ng miniature universe ay hindi nauubos. Sa lakas lamang ni Yang Kai, nakipaglaban siya ng ilang araw at nakapatay ng 500,000 sundalo ng Black Ink Clan. Natural, malaki ang konsumo niya. Oras na para kumilos. Sa pag-iisip na ito, hindi na nagdalawang isip si Diwo at bumulusok sa hamog na nasa harapan niya, tahimik na sumusunod sa pangunguna ng 7th grade Black Ink Disciple.
Nang makita ito, ang 8 territory lords ay naghanda at sumunod. Ang eksenang ito ay natural na nasaksihan ni Yang Kai, na pumapatay sa hukbo ng Black Ink Clan, at hindi niya maiwasang mapasimangot. Tila hindi natuloy ang mga bagay-bagay sa inaasahan niya. Nagpapakita na siya ng mga senyales na hindi na niya maituloy. Para sa kanya, ang pinakamagandang sitwasyon ay ang makaakit ng ilang territory lords at patayin muna sila para pahinain ang puwersa ng Black Ink Clan. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng Royal Lord at sa halip ay pinangunahan niya ang 8 territory lords pababa ng stage. Sa isang iglap, nakaramdam si Yang Kai ng matinding krisis at mabilis na nakaisip ng solusyon. Ang spirit array na ito ay natural na hindi siya kayang bitagin. Kung gugustuhin niya, matagal na siyang lumaya sa spirit array na ito, pero paano kung makaalis siya sa spirit array na ito? Ang buong ancestral land ay tinatakan ng isang great array, na naging imposible para sa kanya na umalis. Makikipaglaro ba siya sa mga master ng Black Ink Clan na ito? Natural, medyo ayaw niya. Ang pagpatay sa 1,000,000 Black Ink Clan ay hindi kasing ganda ng pagpatay sa isang territory lord, alam din ito ni Yang Kai. Sa isang iglap, kumalma si Yang Kai. Dahil ang mga master ng Black Ink Clan ay nangahas na humakbang, kailangan niyang pagbayarin ang mga ito. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, mahihirapan siyang makamit ang anuman. Nang makapagdesisyon siya, naging mas hindi matatag ang pagganap ni Yang Kai. Ang 8 territory lords ay hinati sa 2 grupo, isa sa loob at isa sa labas. Nakatago sa hukbo ng Black Ink Clan, pinigilan nila ang kanilang mga aura at dahan-daang lumapit kay Yang Kai. 4 sa loob, 4 sa labas. Ang Royal Lord sa kabilang banda, ay lumapag sa malayo at tahimik na pinagmamasdan ang mga galaw ni Yang Kai, tulad ng isang mabangis na hayop na naghahanda sa pag-atake. Habang unti-unting yumiikli ang distansya sa pagitan nila, nagsimulang lihim na kumonekta ang mga aura ng 4 na territory lords na pinakamalapit kay Yang Kai. Alam ni Yang Kai na oras na para kumilos siya. Kapag ang mga aura ng 4 na territory lord na ito ay nagsanib muli, madali silang makakabuo ng battle formation. Sa oras na iyon, mahirap silang patayin. Sa isang pag-iisip, tumaas ang kanyang layunin sa pagpatay. Sa isang iglap, si Di-Woman o ang 8 territory lords, lahat sila ay malinaw na nakaramdam ng kakaibang pagbabago na nangyayari sa katawan ni Yang Kai. Ang kanyang buong katawan ay biglang napuno ng pagpatay na layunin, at ang pamumutla sa kanyang mukha ay nawala. Ang biglaang pagbabagong ito ay bumulaga sa siyam na Black Ink Clan powerhouse. Agad na itinaas ni Diwo ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ni Yang Kai. Sa kabila ng makapal na hamog, may nakikita pa rin siyang pares ng itim na mata na nakatitig sa kanya, na sinundan ng walang katapusang kadiliman. Sa isang iglap, naramdaman ni Diwo na parang nahulog siya sa isang bakanteng espasyo, nababalot ng walang katapusang kadiliman, lahat ng bagay sa mundo ay mabilis na lumalayo sa kanya, maging ang kanyang pangunawa ay tuluyang nawala. Isa sa 2 great technique sa mata ng Myriad Demon's Heaven, Purgatory Black Pupil. Kung ang mga natamo ni Yang Kai sa secret technique na ito ay sapat na malalim, maaari niyang ganap na makulong si Diwo sa kadilimang iyon magpakailanman at madali siyang maalis. Gayunpaman, ang mga natamo ni Yang Kai sa secret technique na ito ay natural na hindi sapat upang maabot ang antas na ito. Kasabay ng pagkakaiba ng lakas nilang dalawa, sa maikling sandali lang, ang dilim na nakapaligid kay Diwo ay mabilis na nawala at ang lahat ng kanyang mga pandama ay bumalik sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanyang paningin na muling bumalik sa liwanag. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nanginig ang katawan ni Diwo at nagpakawala siya ng malungkot na alulong. Ang kalungkutan sa kanyang boses ay naging dahilan upang ang lahat ng nakapaligid na mga sundalo ng Black Ink Clan ay manginig sa takot, at maging ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink strength ay sumambulat ng hindi mapigilan. Marami sa mga sundalo ng Black Ink Clan sa nakapaligid na lugar ay nataman hanggang sa punto kung saan wala na ang kanilang mga buto, at lahat ng nasa radius ng daang zang ay naalis. Tila isang karayom ang itinusok sa kanyang isipan, ang sakit na tumatagos sa kanyang puso at naging sanhi ng kanyang kaluluwa na manginig ng hindi mapigilan, lalo na ang hindi nakikitang karayom na patuloy na nagpapakilos sa kanyang kaluluwa. Natigil ang pag-iisip ni Diwo sa sandaling ito, hindi makapag-isip. Sa wakas ay naunawaan niya ang pakiramdam ng mga master ng Black Ink Clan na inatake ng Divine Soul Attack ni Yang Kai, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang mga innate territory lords na namatay sa mga kamay ni Yang Kai ay napakadaling napatay. Noong unang narinig ni Diwo ang tungkol sa pagkamatay ng mga territory lords, naramdaman niya na ang mga territory lord na ito ay masyadong inutil at pabaya. Ngayong personal na niya itong naranasan, naunawaan niya na hindi dahil sa pabaya o inutil sila, kundi dahil bigla silang dumanas ng ganoong sakit.
Sa totoo lang, hindi niya dapat naranasan ang ganoong sakit. Mula nang malaman ng Black Ink Clan na may kakaibang paraan si Yang Kai para harapin ang kanilang Divine Soul, kahit na sinong Black Ink Clan ang master, kapag kaharap si Yang Kai, agad nilang i-activate ang kanilang kapangyarihan para protektahan ang kanilang Divine Soul. Ito ang pinakamahusay na paraan upang pahinain ang mga epekto ng secret technique na ito. Si Diwo ay natural na pareho. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang Purgatory Black Pupil, nawala ang lahat ng kanyang pandama. Bagamat mabilis siyang nakabawi, nawalan na siya ng kakayahang protektahan ang kanyang Divine Soul. Ang direktang pagharap sa pag-atake ng Soul-Shattering Spike, ang mga kahihinatnan ay lubhang trahedya. Kahit ang isang pseudo-royal lord na tulad ni Diwo ay nahirapang tiisin. Kasabay ng pagsigaw ni Diwo, umalangaw-ngaw ang 4 panghiyawan. Ang 4 na territory lord na pinakamalapit kay Yang Kai ang bubuo ng battle formation. Hindi kumilos si Yang Kai, ngunit sa sandaling ginawa niya, naglunsad siya ng isang malakas na pag-atake, na nagpadala ng 5 soul-shattering spike ng sunod-sunod patungo kay Diwo at sa 4 na territory lords. Ito na ang kanyang limitasyon. Kung gagamitin niya ulit ang soul-shattering spike, siguradong mawawalan siya ng malay. Kahit sa sandaling ito, umiikot na ang kanyang ulo at nakakakita na siya ng mga bituin. Buti na lang at ilang beses na niyang naranasan ang ganitong sitwasyon at nakasanayan na niya. Maging ang matinding sakit sa kanyang ulo ay may epekto sa kanyang pagpupuyat. Sanay na si Yang Kai sa ganitong uri ng sakit na kahit isang royal lord ay mahirap tiisin. Walang sino mang tagumpay ang walang dahilan, at sa pamamagitan lamang ng pagtitiis ng ganitong uri ng sakit ay magtagumpay ang isang tao. Ang aura ng buhay ay nagsimulang lumanta habang ang after image ni Yang Kai ay nananatili sa ibabaw ng bundok ng mga bangkay, ngunit ang kanyang pangunahing katawan ay nakarating na sa harap ng pinakamalapit na territory lord at binasag ang kanyang ulo sa mga piraso. Kaagad pagkatapos, ito ay ang pangalawang territory lord. Hanggang sa ikatlong territory lord lang siya nabigo. Ang territory lords ay hindi dapat namatay ng ganoon kabilis. Nang nilapitan nila si Yang Kai, binibigyang pansin nila ang pagprotekta sa kanilang mga kaluluwa. Bagamat nakakatakot ang kapangyarihan ng soul-shattering spike, kapag nakabantay ang territory lords, maaari nitong lubos na pahinain ang pinsala ng soul-shattering spike. Bagamat sila ay nasa matinding sakit at ang kanilang isip ay hindi matatag, hindi sila dapat pinatay ng ganoon kadali ni Yang Kai. Ang ganoong kinalabasan ay dahil lamang sa masyadong nahawakan ni Yang Kai ang pagkakataong ito. Nang malapit nang makumplito ang battle formation ng 4 na territory lords, inatake sila. Sa oras na iyon, karamihan sa kanilang atensyon ay nakatuon sa pagbuo ng battle formation, kaya hindi nila inaasahan na biglang maglulunsad ng sneak attack si Yang Kai. Palagi nilang iniisip na si Yang Kai ay nabalisa ng spirit array at palagi nilang iniisip na palihim silang lumalapit sa kanya nang hindi niya napapansin, ngunit sinong mag-aakala na ang lahat ng kanilang kilos ay nasa ilalim ng atensyon ni Yang Kai. Ito ang resulta ng pagkana laban sa kaaway. Ito ay isang labanan upang bumangon sa harap ng kahirapan. Ang buong ancestral land ay selyado at walang paraan upang makatakas. Marami sa mga master ng Black Ink Clan ang lumabas, ngunit si Yang Kai ay walang pagkakataong manalo. Ang kanyang orihinal na suliranin ay nagbago dahil sa confinement array ng kalaban. Ang isang tunay na master ay dapat magkaroon ng kakayahang i-convert ang kalamangan ng isang kaaway sa kanilang sarili. Ang mga sumugod ng walang ingat ay magpakailanman na walang utak, kaya sa Mysterious Nether Territory, si Yang Kai ang army commander, habang si Uyang Lai ay maaari lamang magsilbi bilang isang division commander. Pinaburan din ng head office division ang kalidad ni Yang Kai. Sa isang kisap mata, 2 makapangyarihang innate territory lords ang bumagsak, kaya natural na hindi makabuo ang tinatawag na 4 directions array. Sa wakas ay nag-react ang ikatlong territory lord nang siya ay atakihin at halos hindi napigilan ang sibat ni Yang Kai. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tinusok pa rin ng pangalawang pag-atake ng sibat at ang marahas na world force ay sumabog, na nahati ang kanyang katawan sa 2 at pinatay siya. Tulad ng isang mabangis na tigre, sumugod si Yang Kai patungo sa pang-4 na territory lord. Hanggang sa sandaling ito na sa wakas ay nag-react ang 4 na territory lords sa paligid. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, talagang nag-alinlangan ang 4 na figure. Medyo iba ang sitwasyon sa harap nila sa naisip nila. Dahil sa mabangis na reputasyon ni Yang Kai, ang 4 na territory lords ay pansamantalang nawala. Sa kabutihang palad, nagawa ni Diwo na patatagin ang kanyang estado ng pag-iisip sa sandaling ito. Ang katotohanan na ang territory lord ay sunod-sunod na bumagsak ay nagpagulat at nagalit sa kanya. Sumigaw siya. Patayin siya. Marshal Pick,
Kabanata 5636. Maling paghusga. Nang marinig ang utos ni Diwo, ang apat na territory lords ay naglakas loob at sumugod kay Yang Kai. Bago pa man sila dumating, isang serye ng secret techniques ang sumambulat. Hindi lang iyon, ngunit ang mga aura ng apat na territory lord na ito ay agad na nagugnay at mabilis na bumuo ng isang battle formation. Sa oras na ito, nakipagpalitan na ng tatlong galaw si Yang Kai sa pang-apat na territory lord na ang kaluluwa ay nasugatan ng soul-shattering spike. Ang pag-atake ng Asher Dragon Spear ay mas mabangis kaysa sa iba. Walang magarbong pamamaraan dito, isang pagsabog lamang ng marahas na enerhiya. Ang sakit mula sa kanyang kaluluwa ay naging sanhi ng pagkapilipit ng mukha ni Yang Kai at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang mabangis. Dahil inilunsad niya ang kanyang pag-atake at ginamit ang kanyang Purgatory Black Pupil para makagambala sa perception ni Diwo, gumamit siya ng 5 soul-shattering spike para pumatay lamang ng 3 territory lords, ngunit ito ay 3 hininga lang. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na mahirap mailarawan. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas mabilis ay magagawa niyang i-maximize ang kanyang kalamangan. Halos hindi napigilan ng 4th territory lord ang 3 sa spear strike ni Yang Kai, ngunit sa oras na naabot niya ang pang-4 na spear strike, hindi na niya ito nagawang harangan. Ang black ink cloud na namuo sa kanyang harapan ay naglaho na nagpapakita ng kanyang walang pagtatanggol na katawan. Hindi dahil mas malakas siya kaysa sa iba pang 3 territory lords, kundi sunod-sunod na pinatay ni Yang Kai ang kanyang mga kaaway. Ang unang napatay ay palaging nahuhuli, kaya't ang ika-4 ay nakapaghanda man lang bago mablock ang 3 putok. 300 taon na ang nakalilipas, noong unang dumating si Yang Kai sa Ancestral Land, napatay niya ang isang innate territory lord sa 3 galaw. Bagamat ito ay isang maliit na pandaraya at isang maliit na pandiwang panghihikayat, ito ay sapat na upang ipakita ang kanyang lakas. Kung ikukumpara sa 300 taon na ang nakalipas, ang kasalukuyang kaharian ni Yang Kai ay hindi gaanong nagbago. Kahit na ang pundasyon ng miniature universe ay umunlad, ito ay limitado pa rin. Gayunpaman, sa pagpapahusay ng kapangyarihan ng Dragon Vein at pagtaas ng kanyang karunungan sa Tao of Time, mas malakas na siya ngayon kaysa 300 taon na ang nakararaan. 300 taon na ang nakalilipas, tiwala si Yang Kai na kaya niyang papatayin ang isang innate territory lord sa loob ng 10 galaw nang hindi gumagamit ng panlilinlang, lalo pa ngayon. Bukod dito, ang territory lord ay dumanas din ng soul-shattering spike, kaya hindi niya naipakita ang kanyang buong lakas. Nang tumalsik ang ika-4 na sibat, hindi na ito naiwasan ng territory lord at naramdaman na lamang niya ang isang nakamamatay na aura na bumalat sa kanya, na pinupuno ang kanyang puso ng matinding takot. Maging ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa ay naglaho ng husto. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito kalapit sa kamatayan. Iligtas niyo. Habang binuka niya ang kanyang bibig para maglabas ng salita, ang Asher Dragon Spear ay nakalusot na sa Black Ink Strength Barrier na mabilis niyang itinayo at direktang tinusok sa kanyang bibig, nakaharang sa natitirang salita sa kanyang lalamunan. Sa pamamagitan ng Space Principle na nagbubuklod sa kanya, wala siyang pag-asa na makatakas. Ang mahabang sibat ay tumusok sa likod ng ulo ng Territory Lord at lumikha ng isang malaking butas. Agad na nagsimulang matuno ang aura ng Territory Lord na parang snowflake sa ilalim ng araw. Walang oras si Yang Kai na bumunot ng kanyang sibat bago lumipad patungo sa kanya ang 4 na makapangyarihang secret techniques, dumating na ang secret technique ng iba pang 4 na territory lords. Sa ganitong mga kalagayan, kahit na siya ay nasa kanyang tuktok, maaaring hindi niya maiwasan ang gayong pag-atake, lalo na ngayon. Sa sandaling ito, sobrang sakit ng ulo ni Yang Kai na parang sesabog. Nagsimulang maglaho ang kanyang kamalayan at naging matamlay ang kanyang pag-iisip. Bakas sa kanyang mukha ang matinding sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay mapurol. Ang pinsala sa kanyang kaluluwa ay masyadong matindi, at maraming mga cultivator na nakapinsala sa kanilang kaluluwa ay mawawalan ng kanilang espiritualidad o maging tanga. Sa kabutihang palad, buo pa rin ang instincts ni Yang Kai. Sa sandaling dumating ang 4 na secret techniques, pinaikot niya ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein, na naging sanhi ng paglitaw ng pinong layer ng kaliskis ng dragon sa kanyang balat, na naging sanhi ng biglang naging gininto ang balat niya, na para bang natatakpan ito ng isang layer ng gintong damit. Sa susunod na sandali, si Yang Kai ay binalot ng 4 na secret techniques. Sa paglabas ng Black Ink Strength, isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa at napaungol si Yang Kai. Bago pa ganap na mailabas ng Territory Lords ang kanilang secret techniques, ang galit na figure ni Diwo ay sumugod na kay Yang Kai. Nagamit na ni Yang Kai ang kakaibang secret technique na iyon na maaaring makapinsala sa soul ng isang tao,
kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Alam na alam ito ni Diwo. Palagi siyang nag-iingat sa mga pamamaraan ni Yang Kai, ngunit ngayon, si Yang Kai ay parang tigre na walang ngipin sa kanya, kaya natural na hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Nagkatinginan ng apat na territory lords na nakabuo na ng porma sayon bago nagmamadaling nag-set up ng battle formation. Dahil nagawa na ni Diwo ang kanyang paglipat, wala na silang magagawa. Ang kailangan lang nilang gawin ay bumuo ng 4 directions array at magbantay para pigilan si Yang Kai na makatakas. Sa katunayan, ito ay isang bagay na mas masaya silang makita. Pagharap kay Yang Kai, medyo kinakabahan pa rin sila, natatakot na kung hindi sila mag-iingat, sila ay papatayin ng killing star na ito. Ngayong dumating na si Diwo, ito ang pinakamahusay. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang mga dagandong habang tila lumilipad ang isang figure sa makapal na black ink strength. Di nagtagal, isang figure ang bumaril tulad ng isang palaso mula sa isang busog, na iniluwa ang isang subo ng gininto ang dugo sa himpapawid. Si Yang Kai ang pinalipad, hindi napigilan ang sarili. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay nasa sobrang miserableng kalagayan. Hindi lamang ang kanyang buhok ay gulo, ngunit ang mga kaliskis ng dragon na nakatikip sa kanyang katawan ay punit-punit at punit-punit din, na marami sa mga ito ay pinalipad. Sa tulong ng isang kayamanan tulad ng soul-shattering spike, kahit na madali para kay Yang Kai na pumatay ng isang innate territory lord, hindi ito nangangahulugan na ang innate territory lord ay isang mahina. Ang bawat pag-atake ng innate territory lord ay labis na nakakatakot, at pagkatapos gawin ang pinagsamang pag-atake ng apat na innate territory lords, hindi nagamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Kaagad pagkatapos, sumugod si Diwo at binugbog siya ng walang katinuan. Ang mga benepisyo ng malakas na pangangatawan ng Dragon Vein ay ganap na ipinakita sa sandaling ito. Kung si Yang Kai ay 7,000 Zanglong Ancient Dragon pa rin, pagkatapos na dumanas ng napakarahas na unos ng pag-atake, mahirap sabihin kung kaya niyang tumayong muli. Pero ngayon, bagamat nasugatan siya, hindi man lang siya nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Ang kapangyarihan ng Dragon Vein ay kitang-kita sa dalawang salitang ito. Ang lahat ng pag-ataking ito ay pinahina ng Dragon Scale, ngunit ngayong naidagdag na sila sa kanyang katawan, natural na nabawasan ang kanilang kapangyarihan, lalo na ang secret techniques ng apat na territory lords, na malinaw na pinahina ng Dragon Scale. Sa kabilang banda, sa malapit na labanan tulad ni Diwo, ang mga epekto ng pagtatanggol ng Dragon Scale ay lubhang nabawasan. Kasunod ng kahabag-habag na anyo ni Yang Kai, ang matipunong figure ni Diwo ay lumabas din sa hanay ng black ink strength at malamig na tinitigan ng maputlang Yang Kai, ang kanyang aura ay umaalingaw-ngaw. Yang Kai, narito na ang iyong kamatayan. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging mas mabangis, ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok dahil halatang galit siya. Noong una, binalak niyang gamitin ang soul-shattering spike para patayin ang apat na innate territory lords at agad na tumakas mula sa confinement array para makapasok sa ancestral land para pagalingin ang kanyang sarili. Pagkaraan ng 2 o 3 taon, kapag gumaling na ang kanyang kaluluwa, maglulunsad siya ng palihim na pag-atake. Dahil hindi niya kayang patayin ang Royal Lord, palagi niyang kayang patayin ang iba pang apat na territory lords. Hanggat kumilos siya ng naaangkop at nakahanap ng magandang pagkakataon, kaya niyang pumatay ng maraming territory lords mula sa Black Ink clan na dumating, tulad ng ginawa niya sa Mysterious Nether Battlefield noong mga nakaraang taon. Sa pakikipaglaban sa isang kaaway, handa si Yang Kai na gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang ipakita ang kanyang lakas. Ang soul-shattering spike ay naging trump card na ngayon ni Yang Kai laban sa mga master ng Black Ink clan. Sabi nga, isang galaw ay sapat na para kainin ang buong mundo. Sa oras na iyon, kailangan niyang lumaban ng buong pasensya. Isang araw, hindi kakayanin ng Black Ink clan ang mga pagkalugi at magkukusa silang umatras, o baka hindi na sila magpapadala ng territory lord. Sa anumang kaso, wala siyang mawawala. Ang orihinal na plano ay ganito. Gayunpaman, ang mga plano ay hindi makasabay sa mga pagbabago, at ang mga kalkulasyon ng tao ay hindi makasabay sa kapalaran. Sa huli, pinalaki ni Yang Kai ang kakayahan ng kanyang soul na magtiis. Naisip niya na pagkatapos ng pag-activate ng 5 soul-shattering spike sa maikling panahon, halos hindi na niya mapapanatili ang kanyang kamalayan at matatag na maisakatuparan ang kanyang lihim na plano. Gayunpaman, pagkatapos gumamit ng 5 soul-shattering spike, bagamat hindi siya ganap na nawalan ng malay, hindi niya napanatili ang kanyang kalmadong estado ng pag-iisip. Sa madaling salita, bagamat maaari pa siyang mag-isip sa sandaling ito, siya ay kumikilos dahil sa likas na ugali at nagpapakita ng mga senyales ng dimensya. Kung ang isang tulad nito ay nabuli, hindi nila ito papansinin o gagantay ng marahas.
Walang duda na si Yang Kai ay kabilang sa huli. Ito ay isang bagay na napatunayan niya noong pinatay niya ang Royal Lord sa labas ng Celestial Phenomenon Sea. Kung hindi siya kabilang sa huli, siguradong tumakas na siya matapos magwala. Sa makatuwid, pagkatapos na tiisin ang mabangis na secret techniques ng 4 na Territory Lords at walang awa na binugbog ni Diwo, kinaladkad ni Yang Kai ang kanyang sugatang katawan at matiim na tinitigan si Diwo sa ibaba niya, umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo, nanlalaki ang kanyang mga mata habang siya ay nagngangalit. Ang kanyang mga ngipin. Naglakas loob ka bang saktan ako? Ang hangarin na pumatay ni Diwo ay halos mapuksa ng mga salitang ito, iniisip sa kanyang sarili. Anong kalokohan ang iyong binubulales? Sa buhay o kamatayan na labanan, kung hindi ka lalaban, sino ang iyong lalaban? Kudlit, naglakas loob ka talagang saktan ako. Si Yang Kai ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtanong, tulad ng isang bata na napinsala, na tinitiis ang hinaing sa kanyang puso habang tinatanong niya ang salarin. Sapat na kalokohan, bilasan mo at mamatay. Galit na sigaw ni Diwo at sumugod kay Yang Kai sa isang iglap. Sa palitan ngayon lang, natukoy na niya na hindi niya kalaban si Yang Kai. Kahit na ang pagpatay sa kanya ay nangangailangan ng kaunting pagsisikap, ang lugar na ito ay nakatakdang maging libingan ni Yang Kai ngayon, at sa hinaharap, ang Black Ink Clan ay hindi na kailangang matakot sa lalaking ito, na isang malaking tagumpay. Habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideyang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Diwo. Dahil, ang aura ni Yang Kai, na bumagsak ng husto, ay nagsimulang mabilis na bumawi at tumaas. Kung maglakas loob kang saktan ako, sasampalin din kita. Ang naagrabyado na bata ay nagpasya sa wakas na lumaban. Ang langit at lupa ay naging isa sa akin. Bagamat ang pinsala sa kanyang kaluluwa ay naging dahilan upang maging hindi matatag ang isip ni Yang Kai at ang kanyang isip ay naapektuhan ng walang katapusang galit, tinalikuran niya ang lahat ng kanyang orihinal na plano. Gayunpaman, naroon pa rin ang kanyang instincts. Sa pagharap sa napakalakas na kaaway tulad ng Royal Lord, natural na kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi sapat upang harapin ang isang Royal Lord, kung gayon maaari silang gumamit ng panlabas na puwersa. Hinihiram ang kapangyarihan nitong ancestral land. Ang kanyang mga aksyon 300 taon na ang nakalilipas ay nagbigay daan sa kanya na bumangon mula sa mahirap na posisyong anak sa antas ng pinakamamahal na anak, at pagkatapos ng 300 taon ng pagsasama ng kanyang chi sa langit at lupa, nasaksihan niya ang iba't ibang pagbabago sa ancestral land. Ang napakalaking pag-agos ng ancestral chi ay nagbigay daan sa kanyang dragon vein na lumaki mula 7,000 zang hanggang 9,999 na zang. Kahit na ang paglilinang sa Dragon Pond sa loob ng 300 taon ay maaaring walang epekto. Ang buong ancestral land ay matagal nang nagbukas ng mga kamay sa kanya at ibinigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, natural na hindi mahirap ang paghiram ng kapangyarihan ng ancestral land.